Nasa linya na ang LRT Administrator, si Attorney Hernando Cabrera. Alamin nga natin kung anong dahilan at nagkaaberya ang biyahe ng LRT2. Administrator Cabrera, sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Admin. Good morning. Good morning sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Good morning po. Yes, sir. Anyari po at nagkaroon ng technical problem at nagkaaberya po ang biyahe ng LRT2. Ang nangyari po, Lakay, is that Yes, sir. nagka-problema tayo dito sa ating power supply system. Ano? Supposedly kasi, start tayo ng operation as usual, alas 5 ng madaling araw. So, at around mga 3 in the morning, nagdi-deploy na tayo ng mga tren natin. Kaya lang, around mga, I think mga 3:30, yung isang tren natin, while nandoon sa may Katipunan, nagkaroon ito ng aberya, no? So, upon evaluation, nag-inquire kami dito sa ating mga safety at saka technical personnel kung kaya pa ba nating magbukas ng alas 5. Ang sagot sa atin is that hindi kakayanin. So, nag-announce tayo na alas 6. Instead of alas 5, alas 6 yung magiging start ng operations natin. Unfortunately, nung further evaluation ng ating mga technical personnel, may nakitang problema din. Hindi lang pala doon sa tren, kundi may problema rin sa tinatawag natin na transformer number 5 at saka number 6. Ito yung nagpa-process ng power supply galing ng Meralco para magamit natin yung kuryente sa pagpapatakbo ng ating mga tren. So kailangan ding i-troubleshoot itong transformer number 5 at saka number 6. So dahil dito, napilitan tayo na in the meantime magkaroon muna tayo ng partial na operations. Imbis na full line tayo, nag-partial na lang tayo magmula 6:45 ng umaga. Ibig sabihin, ang biyahe ng tren natin magmula Cubao hanggang Recto, and then Recto pabalik ng Cubao muna. Wala munang operasyon beginning 6:45, yung Cubao to Antipolo, and then Antipolo to Cubao na biyahe, wala muna in the meantime. Hanggang ngayon, hanggang ngayon kasi Lakay, nagpa-troubleshoot pa rin tayo dito sa rectifier number 5 at nagsasagawa pa tayo ng karagdagang pang-inspeksyon sa kawad ng kuryente sa linya. So, kailan matatapos yan, Administrator Cabrera, sir? Well, yung ating troubleshooting, ang target talaga natin is matapos ito bago mag-lunchtime at may balik din natin yung full line operations natin bago mag-lunchtime. But kung kakayanin namin na mas maga, yun ang target natin, Lakay. Mas earlier than lunchtime yung ating target para maibalik natin sa full line operations yung ating line 2. And then idagdag ko na rin Lakay, no? Please, sir. Pinag-utos na rin ni Secretary Vince Dizon na in the meantime habang may aperya itong line 2, libreng sakay muna tayo, no? In-announce natin kanina, libre muna ang pamasahe sa line 2 pagmula ngayong araw hanggang bukas, ano? Lakay, no? Magmula ngayon hanggang bukas libreng pamasahe muna sa line 2. At the same time, yun namang affected na mga stasyon na walang biyahe ng tren, tumulong na rin sa atin ang MMDA. Nagpadala sila ng 2 bus para magbiyahe ng ating mga pasahero doon sa mga affected stations. Ang TTA, Philippine Ports Authority, nag-commit na rin na magpapadala sila ng bus para tumulong sa atin. On top of meron tayo kasing 5 shuttle van ng LRTA na siyang umiikot ngayon doon at nagbibigay ng libreng sakay doon sa mga na-stranded nating mga pasahero. Ayun. Admin, hanggang bukas po ba may libreng sakay din o shuttle mula Antipolo going to Cubao? Well, yung instruction is hanggang bukas libreng sakay tayo, no? Dahil dito sa naging aberya natin dito sa line 2. Ayan. Okay. Hindi ba kayo pinutulan ng kuryente ng Meralco, Administrator? Hindi naman po. On time naman po tayo nagbabayad. Actually, nakikita mo yan. Around mga kwano tayo ngayon. Ang binabayaran po natin sa Meralco is 21 million. Yan po yung gastusin natin sa power supply pa lang. 21 million monthly, Monthly po Administrator, ito, sir? Opo, 21 million monthly ang ating gastusin para lang mapatakbo yung ating mga tren. But so far, hindi naman tayo pinutulan, Lakay. Kompleto naman at palaging on time tayo nagbabayad. Pero admin, ihabol ko lang, huli na lang po on my end, no? So, pagkapag po naayos na itong binabanggit nyo po na nagkaroon ng problema sa process ng kuryente, tama po, para mapatakbo itong mga tren, inaasahan po ba natin na sure na ba tayo 100% na hindi na ito mauulit pa? Well, yun ang isang para gawa Admin, konting ikot lang po na medyo paputol-putol po yung linya. ang trip ang Yung isang para gawa, may, ang, para, ang, 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 ang,
Nawawala si Ayan. Pinutulan ng kuryente. Hindi, biro lang. Ay, nawala. Medyo, Anyway, oo. Administrator, ayan, nawala po kayo, ha? Nawala si Admin. Ayan, Abay, lilinawin lang daw pala Lakay kung yung libreng sakay ba daw ay both sa tren at sa saka shuttle. Oo. Palagay ko. Ayan. Pero sa tren libre. Sa Ayan, tren libre. Yung shuttle lang linawin natin. Pero dahil galing sa BP, ayan na. Ayan si Admin. Admin sir, ayan na. Balikan po namin kayo. Clarification na lang po. Siyempre, ang tanong po ng mga pasahero ay yung bang libreng sakay sa tren at saka sa mga shuttle bus daw po ba? Yes, libre po yan. Libre yung sa shuttle bus at saka sa tren. Magmula ngayong araw hanggang bukas. Okay, nga Rod. Maraming salamat, Administrator sir. Thank you and good morning. Thank you, Admin. Maraming salamat po. Maraming salamat. Attorney Hernando Cabrera, ang administrator ng LRTA.